Lahat ng viewers ng Rochelle Antig vlog, please do subscribe and thank you for all your support. Toy, so, no? Ingat. Hindi po kakanta ah. Hindi ako si Apple Nieto, hindi ko kaya. Hindi niyo ako pasayawin ng buong araw. Diyan na ako. Ganyan tayo. Pero anyway, actually si Yorme lang po ay nautusan lang muna ako na pumunta po muna dito kasi alam ko kanina pa kayo na naghahalubilo din po dito. Meron lang kami pupuntahan kasi na event pa actually doon pa sa District 5 sa Manila Hotel. But ako po ay nag-represent lang muna sa kanya bilang nandyan lang din naman po yung bahay ko, di ba? Isang tumbling lang ako. Pero gusto lang din po namin siyempre magpasalamat sa bawat isa sa inyo. Of course, alam nyo naman yung ating Yorme, as humble as he is din talaga and as hardworking as he is, siyempre pag-aupo niya, kaysa naman sa maisip niya na magpa-party na magpa-party, magbakasyon na magbakasyon, ang una niyang inisip yung kapakanan ng bawat isang mga Manileño. Kaya even after the day na nanalo siya, trabaho na kaagad ang naisip niya. Alam niyo, ano rin naman siya, minsan yung pagkasipag din talaga niya, talagang ay mapapakita mo kung gaano niya talaga kasi kamahal yung mga Manileño. Diba? Alam mo naman, lahat tayo na lahat tayo nakasama din niya ng kampanyahan, lahat tayo na araw-araw rin siya nakakasama. Alam natin kung gaano siya kasipag ng panahon na yon, and alam rin naman natin kung gaano rin niya deserve na makapagpahinga din ng content, makapag-celebrate. But at the end of the day, para sa kanya, yung time is precious, yung oras na kaya nating ayusin, yung mga kailangan ayusin, dahil ilang araw na lang din naman na ay uupo na ulit ang administration ng Dumagoso. And he would much rather spend yung time niya para makahanap ng mga solusyon kung ano man yung mga problema na meron tayo dito po sa loob na po ng Maynila. Pero rest assured, pinapasabi din naman po niya through me and siyempre po sa ating mga kasama din po dito na kayo naman sa bawat isa po sa inyo, sa tulong na ibinigay ninyo, hindi lang po para kay Yorme, kay Vice Chief, at sa buong Yorme's Choice na rin din naman po talaga, na kayo naman din po ay magiging parte pa rin talaga ng gobyerno po ng Maynila bilang kayo ay nasa harap, kayo yung nagre-report, kayo po mismo yung nagpapaalam din sa atin kung gaano po ba kasatisfied or unsatisfied yung mga taong bayang Manileño kung ano ba ang nangyayari po sa atin. Kaya kung sa inyo, sa pagpapanood namin kung ano yung mga laman ng mga content ninyo, kung ano yung laman ng mga nire-report ninyo. For the longest time, siguro alam ko ang daming mga lumalabas na puro mga negatibo in terms of kung paano po yung taong bayan ay disheartened sa mga nangyayari. E ngayon naman po, excited naman siguro kung makapanood na rin sa inyo na i-interview naman natin yung mga taong bayang Manileño na masaya ulit sila sa gobyerno ng Maynila. Tama po ba? Yes! Kaya, we only have, 20 ngayon? 20 pa kayo? 10 days na lang. Yes! Hanggang makaupo na officially si Yorme. Asahan po ninyo na ang inyong likod, si Tol Sarkan sa loob ng konseho, magiging kakampi po ninyo. Asahan ninyo na si Vice Chi, magiging kakampi nyo rin pa rin po. Asahan din ninyo na si Yorme rin naman, syempre, hindi po kayo iiwan talaga. It's just now, because there are so many things, sinabi lang din naman ni Yorme kanina sa meeting din po natin, sa dami ng problema na meron tayo sa loob ng Maynila, hindi kinakaya ng konsensya din niya at ng puso din niya na sa dami ng tao na nakikita natin na naghihirap at nahihirapan sa naiwan po na nakaraang gobyerno. Ngayon naman po, tayo naman magsakripisyo lang din ng konti para rin naman sumayaw ulit ang mga buhay nila. Kaya, I hope na tuloy-tuloy pa rin din naman na maging ganun yung mindset natin. Kasi public service naman din, at the end of the day, ay talagang sakripisyo rin naman po natin para sa sarili natin for the greater good of all Manileños.
And kapag nakita natin na umaangat na ulit yung buhay, sumisigla na ulit ang lungsod po ng Maynila, yun naman po, yun ang walang kahalaga, o yun ang walang halaga na reward po na naibibigay po sa atin. In English, priceless naman po yung ganong klaseng maibibigay natin sa taong bayan ng Manila. Na makita na buhay na naman po ang Maynila, masigla na naman po ang Maynila, maaliwalas na naman po ang Maynila, at pinaka-importante, mabango na ulit ang Maynila. Kaya, I hope na today po, na nakakapag-enjoy din po kayo on behalf of us na rin po siguro na nagtatrabaho pa rin po ngayon. Alam nyo, talagang kahit ako, medyo kinakabahan din po kayo. Kasi nung panahon, nung konsehal po ako, nung pandemic, na nandun din po si Yorme as mayor, makakuha na lang kami ng mga tawag na alauna na ng madaling araw, alas 2 sa madaling araw. Tol, mga konsehal, punta kayo, mag-special session kayo, ganyan. Medyo kinakabahan na ulit ako, hindi ko mauulit na naman yung mga yon. But at the end of the day, yung mga ganong klaseng sakripisyo will be worth it in the end naman, na makita lang natin na may ngiti na ulit ang lungsod ng Maynila. Kaya mag-iingat po kayo palagi. We are just one call, one text, and one service lang yun away. And I am very excited for the next 3 years para po sa lungsod ng Maynila. Dahil kayo naman po, maipapakita nyo ang talagang pagbabago sa lungsod ng Maynila. And you will be part of making Manila great again. Kaya maraming salamat po sa inyo. Manila, God maraming first. salamat. Thank you po, Tol, Sarkan, Konsehal, Tol. Picture na lang tayo para at least nakapag-sama-sama din tayo. Yes.